pamimilit nila na tama sila. At ano pang drama nila at mga pa-interview, nilaglag Nadulas ang dila ni Raffy Tulfo. Nadulas ang dila ni Raffy Tulfo sa isang interview niya kay Pinky Webb. Oo mga kabibig. Dahil sa pagdulas ng dila ni Raffy Tulfo, tatalon na ba siya kina Senator Alan Peter Cayetano? Iiwan na ba niya ang kagrupo niya, ang kapatid niya si Erwin Tulfo? Nako kabibig, pinag-uusapan ngayon itong interview ni Raffy Tulfo at ni Pinky Webb kung saan parang nilaglag ni Raffy Tulfo ang grupo niyang mga senador. 'Di ba? O panoorin niyo lang kabibig ha, para maintindihan niyo. At parang ewan ko ba kay Raffy Tulfo, huwag kasi magpa-interview. Umatin nga kayo sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Alan Peter Cayetano para doon kayo mag-explain. Huwag puro interview kasi feeling nyo kasi pag ma-interview kayo, malawak na ang coverage. Hindi Sometimes madudulas kayo sa mga totoong pakay nyo sa grupo na Senator Alan Peter Cayetano. Ito kabibig makinig tayo kabibig, papakinggan natin. You know what I noticed, Senator? Parang yung staff ko, sila po ang nalalagay dito sa alanganin. Like what happened today, sir? Ayaw papasukin yung 18 Marines dahil yun po ang utos ni Senator Erwin, di ba? Right. But yet, Senator Pio is saying that I am the committee chairman of the Blue Ribbon Committee. So hindi na po alam ng mga tao, ng staff ko, anong gagawin. To the point that, bumaba si Senator Pia, kinuha niya po sinamahan niya yung 18 Marines, kapit-bisig po sila hanggang umakyat po sila sa was it I forget which room that was, kung saan sila nag-hearing. Well, Pinky, wala naman sa posisyon si Pia maging si Alan kasi nung Wednesday, we declared all positions vacant. At nag-elect na kami ng mga bagong chairman sa different committee. So, out na talaga sila. Yun nga lang, hindi sila matanggap. And then once after we did that, we were immediately recognized by the House of Representatives. We were recognized by the Executive. Tapos meron kami hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. You know what I noticed, Senator? Again. We did that. We were immediately recognized by the House of Representatives. We were recognized by the Executive. Tapos meron kami hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Wala illegal ang mga ginagawa namin. Oy, galing yan sa bibig ni Tulfo ha. Again. Para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Hala ka. Naku, ito ang nadulas. Ang hirap kasi sumagot kapag nagsisinungaling. Yan ang pala pilit kasi niyong pagtakpan ang mga ginagawa niyo sa maleta. Nahuli sa sariling bunganga. Nagpalit tapos kayo na lang nagbutuhan. Sa bigbig makukuha ang isda. Kabibig, di ba? Again nga, pakinggan natin. Again. Para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Di ba? Huli ka tuplok. Sa bibig mo talaga galing Erwin Tuplok. Illegal itong mga ginagawa namin. Noted po yan, nauutal siya. Alam naman, hindi pa panig ang mga taga-house. Aminado naman pala. Alaka. Paano yan kabimig? Aminado daw si Tulfo sa mga na ang ginawa nila ay illegal. Hala. Hala. Again na. Baka mali ang panig. Baka mali ang panig. Again. Go. Recognized by the House of Representatives. We were recognized by the Executive. Tapos meron kami hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Hala ka. Tama kayo yung statement ni Tulfo, no? Baka sabi niya, legal ang ginagawa namin. Baka, nadala siya ng emosyon. Baka that time is, nakalimutan yung na legal pala ang ginagawa nila. Or, pero sabi naman ng Senator Alan Peter Cayetano, illegal yan. Sila ang legitimate. Senator Alan Peter Cayetano. Nagsabi na rin si Senator Loren Legarda, labas rin ng statement ni Senator Loren Legarda. So, illegal ang ginawa nila ni Raffy Tulfo. Pero, sa paniniwala nila, legal ang kanilang ginawa. Sila daw ang legit. Ay, nako, kayo ba talaga ang legit? Okay. Panoorin natin dito. Ito. 3 araw kayong... Tayo kabibig ha. 3 araw kayong
hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, ano ha? At para bagang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanting salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon Opo. at sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Oho. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Mhm. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oho. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. Oho. isang pamayanan, isang komunidad, Mhm. hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, Mhm. hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat Oho. ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Oh. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Oo, yun ang ginagamit na laban sa inyo. Oo, nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, Opo. nung May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin nakatala dyan. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Oho. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, Oho. 2026. So, 1949, Oho. 2026, Naulit ng 2026. mga oh. ilang panahon yun, mahigit na yun, mga 80 years na yun siguro din. Opo. Mga So, ganun, oh. wala pa naman siguro. Kumulang po. Oh. Humigit kumulang 8 years ang pagitan. Mhm. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Oh, yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yung namang hindi kami dumating ng 3 araw. Araw, opo. Oh. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara nung 1949. Oho. Okay? Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, Sa 10 history, yun. oh, 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Ganun po. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang pa pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, Oh. merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, Oo. opo. Oh. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa corruption. Oho. Medyo naulinigan kaagad Ni ng Abilino. Senate President, Oho. Abilino. Oho. So bago pa magumpisa, binang niya na yung Gable. Gable, oo. Oo, Gable. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-join ka agad, oho. Nag-walk. Pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Oho. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out. Okay. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, ano? O kaya lang mali sila dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo.
Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Makulong. Para sa ganun, nung May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, Wala sa jurisdiction. 23 lang ang Sana bilang. ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. May balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Script talaga. Pangalawa, ay para Mighty sa writer. ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo Hindi namin alam. hindi namin alam yan. Ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Binoykot yun ako. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon sin eh. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Yun akala nyo. Nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. Yun na nga. Diyan hindi kami nag-boycott. Bakit wala kami? Bakit nga po? Wala 3 araw po eh. Ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Ano po nakalagay sa? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress. Neither house. Either Senate or the House of Representatives. Bawat isa sa inyo, sabi niya. Shall, without consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa ang mag-adjourn ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. Eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senate. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. Correct. So kung ang nangyari pala hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila. Hindi, isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 eh. Yun kabibig ha. Yun. So, napakinggan natin ang explanation ni Senator Marcoleta. So, tama. Tama pala yung naintindihan na natin mga kabibig. Yung script ng grupo nila Mig Zubiri, nila Soto. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Abogado laban sa hindi abogado. Sino mo nanalo? Kaso palpak ang ginawa nila. Sabi ko na trap mo ito, Mr. Marcoleta, ang galing mo talaga. Yon ang katotohanan, nice. Ang katotohanan tao, kaya paglaban ang katotohanan. Kaya laban po, Senator Marcoleta. Kaya hindi po ako kukurap ng 3 days. So, sabi ng mga netizen. Ito pa yan ang matalinong senador. Kahit nagkamali na pala sila Marcoleta sa kanyang sinasabi, nakauho opo pa din yung kasama niya. Mahusay po yung system, Honorable Marcoleta, kasi po, lagi kayo ng Diyos at yung mga kasama. Kabibig ha, napakinggan natin, yun pala yung nangyayari. O dapat alam natin ang katotohanan, ito pala yung script ng kabila, sinagot na Marcoleta ng script na naayon sa batas.
Pero yung sa kabila, bending the law. Ay, yun lang kabibig ang ating Bislebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Shocking, no? Ang talino pala ni Senator Marcoleta. Balain mo. Naisahan na Senator Marcoleta sa Tulfo. Remember, sabi ni Erwin Tulfo, maghinay-hinay kami baka ma-checkmate kami. Oy, na-checkmate talaga kayo, Erwin. At Rafi Tulfo, mali-mali ang mga ginawa ninyo. Nag-walk out. Sila pa, nagdrama talaga kabibig. Sinabi nga ni Mix na ano yun, script yun eh. Yun daw yung strategiya nila. Tapos sabi ni Erwin Tulfo na baka maghinay-hinay kami, baka mag-checkmate kami. Planado na talaga nila. At ngayon, nabulgar na ng 18 Marines yung si Soto, si Erwin Tulfo, at kung sino pa. Anong sabi ni Tulfo? Ipakukulong ko kayo. Bibit-bitin ko kayo. Papalayasin ko kayo. Sa Senado. Ganon ang sabi ni Erwin Tulfo. Yung mga na-mention ng 18 Marines, todo deny, natural. Wala namang magnanakaw na sasabihin na nagnanakaw siya, di ba? Natural, i-deny mo talaga yan kasi nasisiraan yung pagkatao mo, yung pagiging politiko mo, yung mga image na pinaghirapan mong maganda, di ba? So, sabihin nyo, oy, nag-deny si natural mag-deny yan. Di ba? Hala, ang pare nag-deny, may backup ng SFP, natural mag-deny sila. Kailangan talaga lang linisin ng mga pangalan nila. Kasi sirang-sira na. At ang 18 Marines, meron talaga kang ebidensya, may mga pa-video, and so on and so forth. So, ikaw kabibig, na unsihan ba ang grupo ng Senator Marcoleta? Parang hindi yata eh. Parang mas lalong lumubog ang grupo ni Soto. Mas lalong nakilala ng mga tao ang grupo ni Soto at Tulfo ng mga law bender.